Isa na namang masakit na talo para sa Phoenix Suns. Nang meron ng combine na 66 points si Booker at si Kevin Durant, hindi pa rin nila tinalo ang Atlanta Hawks. 43 points para kay Trae Young, 22 points at 21 rebounds naman kay Onyeka Okongwu, na dati akala ko gagawing Gilas naturalized player, hindi na natuloy. Nasa 4-4 record ang Suns sa buwan ng January so far. Number 11 sa standing. Naging tagpuan ni KD at ni Steph yung labas ng play-ins. Dati nasa taas yung Suns at Golden State. Na unang bumaba ang Suns sa standing, sinundan ng Warriors, kaya nagseselo si LeBron. Wala lang, shiner ko lang. Mukhang kailangan na talaga ng Suns na mag-upgrade. Kahit yung Golden State, sinundan ng report niya na si Butler naman nakipag-usap na or nakipag-meeting na kay Pat Riley na di umano gusto na talaga niyang matrade bago siya matapos yung suspension. Ayon yan sa report ni Shams Charania. Nagdemand na si Butler kay Pat Riley ng trade bago pa lang siya makabalik. Ang Suns pa rin ang isa sa mga gustong team na puntahan ni Butler via trade. Kaso ayaw nga ni Bill i-decline yung kanyang no trade clause. Ang paraan lang ng Suns para makuha si Butler ay kung merong isang team ang sasali sa kanila para makapag-trade. Kaso restricted pa sila na makapag-trade ng multiple player. Yung isa pa, may NTC pa, itong si Bill. Ginawa na ng Suns na si Bradley Beal ilagay bilang off-the-bench player, hindi pa rin natitinag. Naisahan ng Wizards yung Suns. Nilagay din nila sa trade block si Nurkic kaso walang gustong kumuha. Ang iniintay na lang si Kevin Durant ang mag-request ng trade paalis ng Phoenix Suns. Dahil based din sa ibang mga analyst, hindi naman masosolve ni Butler ang issue sa Suns, baka lalong lumala pa. Hindi na umubra si Bill, hindi rin umubra si KD kasama si Harden at si Kyrie sa Brooklyn dati. Ang tanging team na umubra siya, Golden State at OKC kasama si Westbrook. Sa pagitan lang din ni Bill at ni Kevin Durant, mas hawak ni Bradley Beal ang Suns kumpara kay KD dahil mas iintay ng mga teams na si Kevin Durant ang mainis at mag-request ng trade kumpara kay Jimmy Butler na merong issue pa ngayon sa kanyang team. Mas stable player pa rin si Kevin Durant at yung kontrata niya flexible pa. So ito, nabasa ko lang to sa mga report na kung sakaling si Kevin Durant ang magre-request ng trade, ang team na possible humabol sa kanya, Atlanta Hawks. Bukod sa nasa East yung Atlanta, dikit din si Kevin Durant at si Trae Young. May report na dati October pa lang na kung sakaling hindi pipirma si KD ng extension at makikipag-trade siya, yung Atlanta Hawks ang isa sa posibleng kumuha sa kanya. Ang restricted sa multiple player trade ay Suns dahil sila yung nagpa sa second tax apron. Kung makikipag-trade ang Hawks sa Suns para makuha si Kevin Durant at lalo makaabot sa playoffs, ang pwede nilang ipalit ay si Hunter or kaya si Bogdanovic na pwedeng isama si Ricochet, Larry Nance at pwede din si Capela or si Okongwu. Kasama pa doon ang multiple first round pick. Hindi nila magagalaw yung nasa core ng Atlanta Hawks gaya ni Jalen Johnson, Trae Young at kung hindi nila isama si Hunter. Plus may Kevin Durant pa. Ang Atlanta top 9 ngayon sa East, 1-2 games lang ang lamang sa kanila ng number 4. So far, ito yung pinakamagandang taon ngayon ng Atlanta Hawks since 2021 na may pagkakataon silang makaabot ng playoffs. Ito ay kung mag-a-upgrade din sila ng lineup. So hindi naman kasi si Bradley Beal talaga at yung NTC niya yung problema sa Suns dahil nasisira ngayon yung window ni Kevin Durant para sa championship. Yun kasi ang hinahabol niya, mag-champion outside ng Golden State era niya. Sinabi na dati yun ni Kevin Durant nung tinanong din siya about sa GOAT discussion. Ang totoo talaga naging problema ng Suns yung team owner na si Matt Ishbia. Bago pa lang yung trade ng Suns sa Wizards para kay Bill, nilabas na kasi yung bagong collective bargain agreement. April 2023 pa. Wala pa nung nakakaalam kung ano ang magiging epekto. Hanggang nakipag-trade ang Suns dito sa Wizards at nakuha nila sa Bill. Doon nakita ng mga teams yung problema ng collective bargain agreement. Si Matt Ishbia ang nag-take over sa mga transaction, hindi yung GM.